Sino nga ba siya? Samael's Points of View. Madumi, madilim, malansa, mabaho. Naririto na naman ako sa lugar kung saan ako itinago. Itinago sa napakalaking mundo sa labas. Minsan iniisip ko, hanggang dito na lang ba ako sa madilim at makipot na sulok ng bahay na ito? Mula dito sa ilalim, naririnig kong nagtatalo ang mga tao sa itaas habang nakahiga lang ako sa matigas na kama na siyang kinalakihan ko na. Patricia, anak, kailan mo ba balak itago ang sikretong ito? Hanggang kailan ba tayo ganito? Boses ito ng babaeng ituring ko raw bilang lola. Ano bang itinatanong mo, ma? Ganito na tayo noon pa. Hindi na mababago yun dahil dumating na sa atin ang pinakamamahal kong anak. Sinagot siya ng aking ina. Madalas ang kanilang pagtatalo. Halata naman na ayaw sa akin ng lola ko at pilit akong ipinagtatanggol ng aking ina. Natatandaan ko patadi na tinangkana niya akong patayin, ngunit napigilan lang siya ng aking ina. Patricia, nanay mo ang kausap mo. Hindi mo kailangang sigawan si mama. Naririnig ko ang boss ng isang lalaking ang pangalan ay George. Natatandaan ko siya. Naalala ko na maraming bagay siyang naituro sa akin dati. Sabi niya, siya raw si Daddy George at ang ina kong araw ay si Patricia. Siya ang nagsabi sa akin na masarap maging tao. Ayon sa kanya, maraming magmamahal at poprotekta sa akin kung mamumuhay ako bilang isang tao. Ngunit paano ako magiging tao kung buong buhay ko ay itinuring ako bilang isang demonyo? Naalala ko pa na ipinakita sa akin ni Daddy George ang larawan ng anak niya. Kapatid ko raw ito. Mahal na mahal daw niya ito. Mahal? Ano yun? Ipinaliwanag niya sa akin na kapag mahal mo raw ang isang tao, gagawin mo ang lahat para protektahan ito at hindi mapahamak. Sinabi niya sa akin hindi tama ang ginagawa ko. Hindi raw tama ang pumaslang at kumitil ako ng inosenteng tao. Naalala ko pa. Mahal mo si ina? Nauutal ko pang tanong noon sa kanya. Oo naman. Mahal na mahal ko si Patricia, ang iyong ina. Pero ibang klaseng pagmamahal yon. Ang pagmamahal ko kay Patricia ay yung tipong unang beses ko palang siyang nakita ay bumilis na agad ang tibok ng puso ko at gusto ko bawat araw at oras na dumadaan ay nakikita ko siya. Pagmamahal naman bilang ama ang nararamdaman ko para sa aking anak. Paliwanag niya sa akin. Sa pagtingin niya sa litrato ng kanyang anak, may kung anong likid din lumabas mula sa mga mata niya. Ito raw ay luha. Sinabi niya sa sobrang pagmamahal niya sa anak ay handa siyang ibigay ang sariling buhay para rito. Naalala ko tuloy ang sabi ng aking ina na ako raw ang magdadala ng swerte sa kanila. Pero sa pakikipag-usap ko kay Daddy George, si Samantha ang swerte dahil mahal siya ng lalaking kausap ko. Nakapakarami pang itinuro sa akin ni Daddy George mula sa iba't ibang emosyon hanggang sa mga salitang pangarap at imahinasyon. Kaya siguro ako ngayon nakakapag-isip ng kung ano-ano ay dahil sa kanya. Dahil sa kanya, unti-unti akong natutong magsalita at magkaroon ng ideya tungkol sa mundo. Pero iba ang itinuturo sa akin ng aking ina. Huwag daw akong makinig kay Daddy George dahil mawawalan daw ako ng pakinabang kapag sinunod ko ito. Naisip ko tuloy minsan, kung si Daddy George ay mahal ang kanyang anak, mahal rin kaya ako ng aking ina. Ayaw niya akong maging tao dahil hindi raw matutuwa ang tunay kong ama. Ngunit nasaan siya? Tanging larawan lamang niya ang nakikita ko rito sa loob ng kwarto. Nang magpakita siya sa akin ng minsan, ay hiniling kong sana ay hindi na lang niya ito ginawa. Si Daddy George lang ang nandito pero ngayon ay natatakot na siya sa akin. Simula nang sinunog ni ina ang mga libro ay hindi na siya bumisita rito. Mawawala rin daw ang yaman at swerte namin kapag hindi na ako kumain ng tao ayon sa aking ina. Mahal kaya ako ng aking ina o inaalagaan niya lang ako dahil sa kung anong swerte ang ibinibigay ko sa kanya. Gusto ko sanang magpakatao at matutunan kung paano kumilos tulad ni na Daddy George pero may kung anong persang pumipigil sa akin mula sa aking kaloob-looban. Isang napakalakas na persa na hindi ko maiwasang hindi sumunod dito. Kapag nakikita ko ang mga katulong ni Lola, ang persang ito ay siyang kinukontrol sa akin. Tila nanonood lang ako habang pinapatay ng sarili kong mga kamay at kinakain ng sarili kong bibig ang bawat karne ng mga taong aking nabibiktima. Masaya ako dahil hindi ko ito nararamdaman kapag nakakausap ko noon si Daddy George. Bumangon ako sa aking matigas na higaan. Humahapdi na ang bindi ko dahil sa nakapulupot na kadena rito.
Nilapitan ko ang mga garapon kung saan naroon ang mga ulo ng aking nabiktima. Kung ano man ang pwersa na nasa kalooban ko, ito ay natutuwa kapag nakikita ang dami ng bilang ng aming mga nabiktima. Ngunit isang garapon lang ang kapag nakikita ko ay may halong tuwa, galit at lungkot akong nararamdaman. Siguro sa lahat ng naituro ni Daddy George, ang tungkol sa emosyon sana ang hindi ko pinakinggan at natutunan. Kung hindi siguro ako nakinig sa kanya, hindi sana ako mahihirapan ng ganito. Sana walang mga luhang tumutulo sa aking mga mata. Sana hindi ako malungkot. Dahil sa lahat ng nandito, isang garapon lang ang bukod tangi. Ito ay ang garapon kung nasaan ang ulo ni Ligaya. Narinig kong natapos na ang pagtatalo nila at naramdaman kong papunta rito ang aking ina. Malakas ang tunog ng kanyang mga yabag, kaya alam kong palapit na siya rito. Samael anak, bungad ni ina. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan niya ang mga kamay ko at umakyat kami pa itaas. Napakahaba ng kadena ko, kaya mula sa kwarto ay umaabot ito hanggang sa itaas. Tinanggal niya ito nang makakayat na kami sa hagdan. Naririnig ko na walk-in closet daw ito kung saan nilalagay ang mga damit. Damit daw ang sinusuot ng mga tao. Hindi ko maiwasang mapatingin sa suot ko. Hindi ko kayang palitan ang damit ko dahil nasa isang napakagandang ala-ala habang suot ko ito. Umupo sa kama si ina at tumabi ako sa kanya. Inilapat ko ang ulo ko sa balikat niya at tulad ng dati, umawit muli siya. Sabi niya sa akin, Lola Biraw ang tawag sa kinakanta niya. Habang nakikinig sa kanya, hindi ko maiwasang isipin si Ligaya at ang mapait na sinapit niya nang dahil sa akin. Pagbabalik tanaw. Natatandaan ko pa noon, katatapos ko lang kumain ng karneng ibinigay sa akin ng aking lola at ng isang alalay niya. Ngunit ang puwersang nasa aking kalooban ay tila uhaw pa rin sa dugo at gutom pa rin ng karne ng tao. Lumabas tayo sa Mael, bulong ito sa aking isipan. Nang mga panahong iyon, katatapos lang ibigay sa akin ng aking ina ang isang bagay na ang tawag ay susi. Tinuruan niya ako kung paano tanggalin ang kadena sa mga apa ko. Sabi niya regalo raw niya ito sa akin dahil ilang buwan daw muli bago siya bumalik dito. May bagong katulong ang lola, halika kainin natin siya. Pangungulit ng puwersang nasa loob ko. Ayoko na, busog na ako, sigaw ko. Bakit ba ayaw mong sumunod? Hanggang ngayon ba ay nangangarap ka pa rin maging tao? Tanggapin mo ng demonyo ka at wala kang ibang gagawin kundi ang pumaslang at kumain ng tao. Tama na, busog na ako. Bakit ba ayaw mong hiwalay sa akin? Pwede ka namang lumabas sa katawan ko. Ano bang sinasabi mo, Samael? Ako ay ikaw, ikaw ay ako. Ang pagkakaiba nga lang natin ay ako dapat ang laging masunod. Ha. Hindi ko na napigilan ang lumuha. Anong ginagawa mo? Bakit ka umiiyak? Sinasabi ko na nga ba, dapat nung una pa lang, pinanray na natin ang George na yan. Nagiging emotional ka pa. Let's naman no, bilis tayo. Agad akong napatayo, tulad ng dati. Sunod-sunuran na naman ako sa kung anumang puwersang nasa loob ko. Tinanggal ko ang kadena na kapulupot sa aking mga paa at naglakad paakyat sa itaas. Nakarating ako sa walk-in closet at sumilip sa maliliit na siwang nito. Nakita ko ang isang babaeng nakatalikod at parang may ginagawa. Napakabango niya. Tiyak na napakasarap ng lamang loob niya. Napakakinis, sariwang-sariwa. Parang nalalasahan ko na. Maganda kung maidagdag natin siya sa koleksyon ng mga ulo sa ibaba. Nararamdaman ko na ang aking paglalaway at napansin kong tumayo ang babae. Lalabas na sana ang babae kung hindi lang ako gumawa ng isang ungol. Ito raw ang paraan para makuha ang kuryosidad ng mga taong bibiktimahin namin. Magaling, panigurado dahil sa kuryosidad ng isang ito. Hindi ito titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kasagutan. Sa kahinaan nilang iyan kaya nabubusog tayo. Sige pa, lapit pa. Naramdaman ko na rin ang pagtiklop ng aking mga ngipin. Unti-unti na naman akong sinasakop ng puwersang nasa aking kaloob-looban. Kapag lumabas ito, tiyak na wala na akong magiging kontrol laban dito. Nakikita kong palapit na ng palapit ang babae at nang buksan niya ang pinto ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit bago ko siya sakamalin sa leeg, ay tila napigilan ko pa ang aking sarili. Magayang puwersa na nagmumula sa aking loob ay tila nabigla at napansin kong unting-unting naglaho. Nawala ang matilos kong ngipin at naramdaman ko ako na muli ang may kontrol sa aking sarili. Napatitig ako sa mukha ng babae. May mga namumuong luha na sa kanyang mga mata na parang gusto kong punasan. Pero bakit?
Natigilan ako at napaluhod. Napahawak ako sa aking dibdib. Ito ang unang pagkakataong bumilis ang tibok ng aking puso. May puso pala ako. Umaalingaw nga sa aking isip ang sinabi sa akin ni Daddy George ilang taon na rin ang nakakaraan. Oo naman, mahal na mahal ko si Patricia, ang iyong ina. Pero ibang klaseng pagmamahal yun. Ang pagmamahal ko kay Patricia ay yung tipong unang beses ko palang siyang nakita ay bumilis na agad ang tibok ng puso ko. At gusto mo bawat araw at oras na damadaan ay nakikita ko siya. Pagmamahal naman bilang isang ama ang nararamdaman ko para sa aking anak. Hindi ako makapaniwala. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakontrol ko ang aking sarili. Lumapit sa akin ang babae at hinawakan ako sa ulo. Napatingin ako sa kanya at mas lalong bumilis ang tibok ng aking puso nang ngumiti siya. Anong ginagawa mo? Kainin mo siya. Hindi pwede ito. Ngunit walang nagawa ang puwersang nasa loob ko. Sa halip na sundin ang bulong na naririnig ko, mabilis kong hinawakan ang kanyang mga kamay at inamoy-amoy ito. Hindi ko alam kung bakit ko yun ginawa, pero ang alam ko lang, masaya ako habang ginagawa ko yun. Narinig ko siyang tumawa kaya agad kong binitiwan ang kanyang mga kamay. Ang weird mo naman. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ako nga pala si Ligaya. Ikaw? Sinubukan kong magsalita. Samael. Ano? Sam? Ano? Sige Sam na lang itatawag ko sa'yo. Tinakot mo ako ha? Sambit niya habang nakahawak sa kanyang dibdib. Sabi sa akin ni Ma'am Priscilla, huwag daw akong papasok sa walk-in closet dahil ba sa itinatago ka niya? Bakit? Hindi ko masabing malaki ang posibilidad na kakainin ko siya kapag pumasok siya sa closet. Huwag mo sabihin kay Lola, bulong ko. Bakit? Bad boy ka ba? Hindi naman na. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Pakiramdam ko'y umaangat sa lupa ang aking mga paa at parang gusto ko palaging makita ang kanyang mukha. Nang mga oras na yun, tila ba bumagal ang oras. Hoy, tulala ka dyan, Sam. Ang dungis mo ah. Try mong maligo minsan. Sige, wag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Lola na kinulot mo ako. So, alis na ako. Tumalikod na ang babae ngunit agad kong hinila ang kaliwang kamay niya. Kaya napaupo siya sa kama. Dahil dito, mas lalo kong nakita ang kanyang mukha ng malapitan. Sam, bakit? Binitiwan ko ang kamay niya at napatungo na lang. Hinawakan naman niya ang pisngi ko. Bye Sam, umalis na siya pagkasabi niya nito. Nakatulala akong bumalik sa kwarto ko. Hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman. Ito ba ang tinutukoy ni Daddy George na pagmamahal? Mahal ko kaya siya, pero ngayon ko lang siya nakita. Paano nangyari yun? Hangal ka, anong pagmamahal ang sinasabi mo Samael? Wala kang karapatang magmahal. Demonyo ka. Isang putahe lang ang babaeng yan. Hindi ako papayag na hindi mo ako sundin. Kapag nakita mo ang babaeng yun, kagatin mo agad sa leeg. Hindi ako papayag. Sigaw ko. Simula noon nagkaroon ako ng pagkakataon para kontrolin ang puwersang nasa loob ko. Naging madalas na rin ang pagbisita sa aking Ligaya. Inilihim naman niya ito sa aking lola. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung paano maging masaya. Isang emosyon na ituro rin sa akin ni Daddy George tuwing kasama ko si Ligaya. Nararamdaman kong malaki ang pag-asa kong maging tao. Tinuruan din ako ni Ligaya ng maraming bagay. Mga bagay na siguro ay tuturi rin dapat sa akin ni Daddy George kung nagkaroon pa siya ng pagkakataon. May isang pag-uusap kami ni Ligaya na talagang tumatak sa aking isipan. Nakaupo kami noon sa loob ng walk-in closet. Sa malam mo, natutuwa ako dahil may kakwentuhan ako. Hindi ko alam kung bakit kayo tinatago rito gayong napakabait mo naman. Mas lalo nga akong nagiging masipag sa trabaho dahil nai-inspire ako na makita ka. Inspired? Tanong ko. Oo, ewan ko ba. Hindi ko rin kasi alam ang nararamdaman ko. Ngayon ko lang kasi ito naramdaman. Masaya ako kapag kasama ka at gusto ko lagi kitang kausap. Ganun ba? Ang weird ko no? Napakamot siya sa kanyang ulo. Parang natuwa ako sa sinabi niya. Parehas pala kami ng nararamdaman. Ako rin, masaya kapag nandito ka. Tugon ko sa kanya. Talaga, salamat Sam. Iniisip ko nga minsan na siguro nangungulila lang ako sa mga kapatid ko. Kapatid? Kapatid Sam, wala ka bang kapatid? Kasi ate ako ng mga kapatid ko. Kaya nagsisikap akong maiahon sila sa hirap. Tumigil muna ako sa pag-aaral kasi wala pa kaming pera pero buo ang loob ko na magsisikap ako at mag-iipon para balang araw maging isang magaling na guro ako.
Gagawin ko ang lahat para protektahan sila at maibigay ang kanilang mga gusto. Bigla ko tuloy naisip ang larawan na ipinakita sa akin ni Daddy George. May kapatid nga pala ako, si Samantha. Guro, ano yun? Sila yung mga nagtuturo sa school para maging matalino ang mga estudyante. Kapag naging matalino sila, tiyak na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Ewan ko ba kung bakit itinatago ka nila rito. Feeling ko halos magkasing edad lang tayo. Dapat nag-aaral ka. Ganun pa man, ako muna ang magiging gurong mo, Sam. Hinawakan niya ang mga kamay ko at tulad ng dati, muli na namang bumilis ang tibok ng puso ko. Matapos ang usapan,